Good day mga tirador! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon po, meron na naman panibagong Super Grandmaster Tournament. Ito ang Grand Chess Tour St. Louis Rapid and Blitz. And of course, pagka Super Tournament, kasali po dito si Super Grandmaster Wesley So. So lahat po ng top players kasali dito, sila Caruana, sila Prague, and of course si Wesley at siya po ang titingnan natin na ating game for the day. And dito po ang kalaban niya ay si Super Grandmaster Wonder Liang. So wag po kayong matratrap doon sa rating ni Wonder Liang na 2,500 lang, no? 2,549 kasi yan po ay rapid rating. Sa classical, ang rating po ni Liang ay 2,700 Super Grandmaster. So ayan, punta po tayo sa laban nila ni Wesley. Ito po nag-start with E4, E5, Knight F3, Knight C6, Bishop B5, and Knight F6. Pagka ganito ang opening, si Wesley okay lang yan sa tabla kasi nga itim naman siya and Super GM din ang kalaban niya. No, kaso si Wonder Liang medyo aggressive. So nang castling, kumain, pinasok po yung tinatawag na Berlin endgame. So usually kung gusto mo ng tabla, pwede ka sa Rook E1. Ito po ang pinaka magandang panablang linya. Pagka atras, kakain, and then dito aatras ang bishop, capture, capture, and castling. So yan po, palaging nilalaro ni Wesley, palaging nauuwi sa tabla. Kasi may titirang isang open file kung saan dyan po magkakapalitan ang mga pyesa. So ibalik natin, nag-D4 dito, and pagka Knight D6, kumapture, and capture, Knight F5, Queen D8, King takes D8, and pinasok po ni Wonder Liang yung main line ng Berlin kung saan pupunta tayo sa endgame na walang queen and double pawn po yung itim. Pero ang kapalit niyan is bishop pair naman siya. Ayan, so ito very balanced endgame lang. So pagka H3, nag H6, Knight C3, Bishop D7, Bishop F4, normal development lamang, King C8, and ngayon pagka Rook AD1, Rook AD1, B6, Bishop H2, and Bishop E7. So actually ito pong laro ni Wesley, parang ilang beses ko na rin nalaro kasi nga yung opening ko, parang kinopya ko po yung opening ni Wesley na Berlin opening. Ayan. So pagka G4, Knight H4, dito po talaga ang talon ng Knight, palitan. And then pa King G2, H5, F3, Bishop E6 with a totally balanced endgame. Ayan. So B3, King B7, Knight E2, Rook AD8, palitan muna ng Rook. And pagka Knight D4, capture. Ayan. So, kung titignan po natin ang ating engine evaluation, ang score po dito is 0-0. Ibig sabihin, tablang-tabla. Pagka Bishop C8, Bishop G3, Bishop E7, ayan, kahit medyo makunat lang, no, si Wesley, nag-aabang lang, pero yan po, mabilis ang counterplay. So, dito nag-Knight E2. Ayan. Pagka Knight E2, A5. Ang counterplay kasi ng black po dito is sa queen side kung saan marami yung pawn niya, although double pawn yung isa, no? Dito yung tinatawag na pawn majority. Ayun. So pawn majority ng black is sa queen side, pawn majority ng white is sa king side. So dito tayo dapat babanat, ang white naman dito aatake. Ang kaso, doon sa posisyon po ng white, hindi po basta-basta maka-push yung pawn majority niya kasi nakaabang po yung bishop sa G4. So mapapansin nyo, hindi na makaka-push yan kasi hindi niya madepensahan itong pawn na ito. Ayan, so nag-Knight C3, Bishop E6,
bishop f4, c5. So inuunahan na ni Wesley. Dito siya aatake sa queenside, knight e4 and then c4. Ayan. So nag-bishop g5, rook takes d1, rook takes d1, and bishop b4. So ito po, bibigyan ko kayo ng tip. Napapansin ko sa mga laro ni Wesley, yung bishop pair gustong-gusto niya. And yan po, napaka-importante, lalo na sa endgame. Kasi pagka po nag-endgame na ang laro, yung dalawang bishop ay lalong lumalakas. Ayan. Yan ang ano niyan power ng bishop pair. Kasi pagka nag-endgame na, isipin nyo po, ang mga laro nyo sa endgame, bukas na ang mga diagonal, bukas na ang linya. Kasi napaka-konting laro lang, ang mula simula hanggang dulo ay closed position. Okay? Pagka endgame, talagang bumubukas na ang mga posisyon. So dito nag-bishop e3, king c6, king g3. Ayan, gusto niyang mag f4. So nag-bishop d5, si Wesley is stopping na naman yung f4 na plano. Pagka nag-f4, of course, bitin ang knight. So nag-knight d2 at under attack ang c4, pero counter attack naman si Wesley with the bishop bishop c3, under attack itong e5 pawn. Ngayon, kapag nag-f4 ka, ang nakikita ko dito, baka pwede niyang basagin itong queen side. So kakain, and rook h1. So ipapalit daw ang rook pagkakain, capture, siguro mauunahan ng king papasok sa queen side. And of course, once again, napakalakas kasi ng bishop pair, lalo na po pag endgame. Ayan, so ibalik natin, nag-bishop f4 lang, ayaw ibukas na yung diagonal, no, para hindi mapalit ang rook. Kaso b5. Tuloy-tuloy ang atake ni Wesley sa queen side. Pagka knight e4, bishop b4, atras lang muna, knight g5, and then a4. So talagang inuunti-unti na po itong queenside pawn expansion. So pagka capture, nag-rook b1, and then bishop c3, ito na po yung naging parang fatal mistake. Kasi pagka e6, naging weak po itong pawn sa e6. So yan po ay makakain. So dapat knight e4 lang. Atras lang ulit. Under attack ito. So baka pwedeng kainin, pagkakain, weak yung mga pawn sa king side. And of course lamang po si Wesley ng slight advantage according to our engine. Ayan. So nag e6 nga po dito. Nag f6, knight e4, bishop a5, bishop e7, rook e8. So ito po under attack na, rook h1, and then pagkakain, nag-rook h7. Gustong counterplay dito, of course with the idea of knight f6. At dito po may sinet up na patibong si Wesley, nag-bishop e1 check. Ayan, so pagka bishop e1 check, hindi po nakita nung kalabang super grandmaster. Pagka king g2, very tricky, may nakahanda si Wesley with rook takes e4, and dito resign po kaagad si Evander Liang. Although kapag ng king h3 kasi, mahirap na rin po ang posisyon. Kasi kakainin ito, and then pagkakain, kakainin ulit. Under attack, tapos pwedeng unahin yung queenside pawns. So lamang na rin po sa talo. Ayan. So dito, na-tricks ni Wesley. So dito, resign si Evander Liang. So ayan po ang nangyari sa first round. Kaya panalo kagad si Wesley sa first round. Although yung round 2 and 3 is sa tabla po. So maaga pa naman kasi 9 rounds tournament yan. And meron pa nga blitz portion. Kaya rapid and blitz po itong tournament na ito. So yan naman ang bagong tournament na susubaybayan natin. Yung mga laro ni Wesley. At hopefully maganda ang kanyang performance. So ito lang po ang ating video for today. Kung na-enjoy nyo po itong video na ito, please like this video and subscribe to my YouTube channel. See you again next video.